Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa Iglesia ni Cristo Rally. Today is the second day. Anong mangyayari sa araw na ito? Dadami ba ang participants o kokonti na lang? Ito, unahin natin itong post ng Iglesia ni Cristo News and Updates. Namimigay sila ng libreng t-shirt, flood control. Do not forget yung flood control scandal. Umani ng pansin ang pamamahagi ng libreng t-shirt sa EDSA People Power Monument na may mensahe tungkol sa umano'y flood control scandal. Yan yung mga nabigyan ng t-shirt. Oh. Ito, happy-happy ang isang dalaga. Yan. Ano pa? Ito yung t-shirt. Oh. Do not forget. Flood control scandal. Do not forget. Yan nakatatak. So, paano ito makakuha? Magpunta lang kayo sa rally. At namimigay ang Iglesia ni Cristo ng libreng t-shirt. Gusto ko rin sanang makakuha ng t-shirt na ito and para isuot or baka pwedeng makabili. Ano? So anyway, nagpapatuloy po ang rally. Kahapon, walang permit. Surprise nga eh. Kaya mayroon atang kakasuhan. At ang Department of Justice, sabi naghahanda na daw sila na lilitisin. Magkaroon ng due process proceeding sa sasampahan ng kaso sa permitless. Walang permit kahapon. But today, nag-search ako kung tutuloy ba ang rally. Sabi ko, will there be another Iglesia ni Cristo rally at EDSA today? Kasi parang may kumakalat ataw na text na wala nang rally. Wag niyong paniwalaan yung mga text messages na yan. Fake news yun. Mayroong rally. Sabi dito, yes, the Iglesia ni Cristo rally along EDSA is continuing today, Wednesday, July 1, 2026. Following a sudden permitless gathering yesterday that severely disrupted traffic, organizers secured an official permit from the Quezon City government, allowing them to continue their demonstrations today. The primary gathering is centered at EDSA People Power Monument and EDSA White Plains Avenue in Quezon City. Around 5,000 members were already documented at the monument early this morning. The National Capital Region Police Office warns that crowd sizes could spike significantly later in the day with up to 10,000 participants expected. Nako, kahapon nata mga sobra 10,000 lang. O 20,000. Ngayon, mas madami ata. Aabot ng 100,000. Dami. I-compare mo sa, ano yon, yung White Ribbon March, inorganize ng mga makakaliwa. Wala pa atang sa 10,000. So ito is 100,000. So over 600 Philippine National Police personnel are currently deployed to manage the crowd. The force may scale up 2,500 officers as the day progresses to enforce order and monitor security. So Iglesia chokes, EDSA then gets permit for second day. Okay, so kahapon maraming mga speakers. Senator Remy, ang napanood ko na yung salita niya, Governor Chavit Singson, then mga leaders ng Iglesia ni Cristo. Nagsalita rin si Senator Cayetano, Alan Peter Cayetano, na sinasabi niya is, ang ginagawa ng administrasyong ito is selective justice. And I agree. Pinipili lang ang gustong sampahan ng kaso. Kasi nasaan na yung unang binabandera ng ombudsman, Martin Romualdez, nasaan na yung kaso niya? Wala pa rin hanggang ngayon. Joel Villanueva, Escudero, lahat yan. Inanunsyo na ng ombudsman na hinog na ang kasong isasampa. Ngayon, wala na. Mauuna pang sampahan nila ng kaso si Senator Marcoleta. Kaya nga, salamat sa Iglesia ni Cristo na nagsagawa ng rally na ito. Sana, makapunta rin ako kung nasa Metro Manila lang ako ngayon, kailan nandito ako sa Mindanao. I believe maraming mamamayang Pilipino kahit
hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo nakikisa in spirit. Ako in spirit mag-attend ako. Salamat sa boses ng taong bayan na pinapahayag ng Iglesia ni Cristo. Nabasa ko yung post ng isang member ng Iglesia ni Cristo na nasa ibang bansa. Sabi niya, ito, ginagawa namin ito para sa susunod nating henerasyon para hindi sila maghirap. Correct. Kasi kung manahimik tayo ngayon, itong ginawa nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan, bilyones ang nawawala, nalustay sa flood control. Ano na lang kinabukasan ng ating mga kabataan. Kaya laban lang. So, kung sino-sino yung magsasalita mamayang gabi, siguro, tingin ko, si Atty. Rowen Aguanson. Sino pa ba? Yung mga vocal na no. Ano kaya? Baka biglang magpakita si VP Sara. Siguro, one of these days. Kasi, tingin ko, matagal. Everyday na rally ito. Gagawin ng Iglesia ni Cristo. Palakasan ng loob, patigasan ng hanggang kung sino ang kukurap. Ang purpose, yung kaso, warrant of arrest kay Senator Marcoleta, sana hindi ito matuloy. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil income natin sa channel na ito is kakatulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Matagaan og yero. So magkatop na siya karon kay matagaan man namo siya gyero. Amo siyang gitagaan para kay maayuhan ang ilang balay nga iba na. So mo ni ang kahintang nila diri sa abuhan. So gisapahan na lang og banig nga dili aron dili mutulo ang ulan. So ipangsapahan na lang gyud. So, muna yung ilang kahimtang. So, ginapuyan pa ni nila. So, kung ulan, so, gituluan na kaayo. So, gituluan na kaayo kung ulan. So, karon pila na ikatuig ining balay nga nung tuluan naman kaayo. 5. So, 5 years na kay anak. Na. So, pila ka buki mong anak? 2. So, 2 imong anak. Salamat sa Ginoo nagpatok niya karon. Oh, so makatop na gid mo karon kay natagaan mo gyero.